Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength.
Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay ika-5 linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, kailangan natin si Kristo sa buhay. Katulad ng pangangailangan ng sanga sa puno o halaman. Kung wala siya, wala rin tayong buhay. Kailangan natin siya upang ipagkasundo tayo sa Ama. Kailangan natin ang kanyang biyaya upang makagawa tayo ng kabutihan. Kailangan natin siya sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon,
kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, utong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluglok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit ang mga ito ay takot sa kanya at hindi makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit, isinama siya ni Bernabe sa mga apostol. Isinalaysay niya sa kanila kung paano napakita ang Panginoon kay Saulo at nakipag-usap dito nang ito ay nasa daan. Sinabi rin niyang si Saulo ay buong tapang na nangaral sa Damasco sa pangalan ni Jesus. At mula noon, si Saulo ay kasama-sama nila sa Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista, kaya't tinangka nilang patayin siya. Nang malaman ito ng mga kapatid, dinala nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya't naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito ay tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin kita, Poon, ngayong kami natitipon. Pupurihin kita, Poon, ngayong kami ay natitipon.
Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain, yaong mga nagdarahop. Aawit ng pagpupuri, ang sa Diyos ay dudulog. Buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Pupurihin kita poon, ngayon kami ay natitipon. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Mangangayupapang lahat, ang palalo at mayayabang. Ang lahat ng mga tao ay yuyuko sa may kapal. Ang narito sa daigdig na nilikhang mamamatay. Pupurihin kita poon, ngayong kami ay natitipon. Maging lahing susunod pa ay sasamba at maglilingkod. At mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pa ay ganito ang ihahayag. Sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas. Pupurihin kita poon, ngayong kami ay natitipon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo ay nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos, sakaling mang tayo ay usigin niyon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan gaya ng inuutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananalig sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sa poon ay manatili, siya ay sa atin lalagi, mamungang maluwalhati.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga, upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana, at sa gayoy napatutunayang mga alagad ko kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ng katabi ng magandang umaga. Yan. Noong isang linggo, ipinagdiwang po natin ang linggo ng mabuting pastol. Naalala niyo pa po ba yon? Sa mga nagsimba po last week o last Sunday, pinagdiwang natin ang linggo ng mabuting pastol. At kung maalala po ninyo, ginamit ni Jesus ang imahe ng isang mabuting pastol upang ipakilala ang kanyang sarili. Mabuting pastol. Madalas po si Jesus gumagamit ng iba't ibang imahe na pamilyar ang mga tao para mas madali na maunawaan ang nais niyang sabihin. Nung panahon ni Jesus, usong trabaho ang pagpapastol. Kaya ginamit niya ang imahe ng mabuting pastol para maintindihan, mas maunawaan ng mga tao ang kanyang nais na punto. At ginamit niya yung imahe ng mabuting pastol para ipakilala ang kanyang sarili. Inihalin tulad niya ang sarili sa isang mabuting pastol. Yun po yung last week, last Sunday. Samantala, ngayon naman, ngayong linggong ito, gumamit na naman si Jesus ng isa pang imahe. At ito ay ang imahe ng puno ng ubas. Sabihin nyo nga po, puno ng ubas. Nakakita na po ba kayo ng puno ng ubas? Di ba? Ibang klaseng puno yun, no? Hindi yung mga katulad ng puno ng mangga. Hindi katulad ng puno ng saging. No? Iba, no? Vines.
Hindi po ba? No? Sa Ilocos, mayroon yan eh. No? Hindi ko alam dito sa atin sa Maynila, parang wala. No? Pero sa Ilocos, merong mga ubasan. No? At yung puno ng ubas, ginamit ni Jesus na imahe para tukuyin at puntuhin ang kanyang mga aral. Background muna tayo. Balikan muna natin kung ano ba ang puno ng ubas sa Biblia. No? Balikan natin ang lumang tipan. Sa lumang tipan, ang sanga o vines ng puno ng ubas ay tumutukoy sa mga Israelita. The Israelites. Sila yung mga sanga na minahal at inaruga ng Panginoon. Ngunit dahil sa katigasan ng kanilang ulo, dahil sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, dahil sa pagsuway nila sa Diyos, naging maasim ang kanilang bunga. Maasim sa halip na matamis. Kaya nga, ginamit ni Jesus ang imahe ng puno ng ubas para bigyan ng diin ang kanyang 3 pangaral. 3 punto. Simulan natin sa una. Ang punto ni Jesus sa araw na ito, hindi makakapamunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa kanyang puno. Kahit anong haba o kahit anong layo ng sanga, basta't ito ay nakakabit sa puno, mananatili itong buhay at makapamumunga. Pero kapag naputol ang sanga sa kanyang puno, gaano man ito kahaba, gaano man ito kadami, mamamatay at mamamatay ito. Ito ang pinupunto ni Jesus. Gaano man kalayo ang ating marating, hanggat tayo ay nakakabit sa Kanya bilang ating puno, mabubuhay at makapamumunga tayo. Saan ka man makarating? Ibang bansa? No? Mag-OFW ka man? No? Ano man ang iyong marating sa buhay? No? Maging mataas man ang iyong posisyon, hanggat nakakabit sa puno, makakapamunga ng marami. Pero ang humiwalay sa puno, nasaan man sila, siguradong walang magiging mabuting bunga. Take note. Sabi ko po, mabuting bunga. No? Pwede kang mamunga, pero hindi ibig sabihin mabuti. Oh, sabi mo, Father, nag-OFW ako, hindi naman ako nagsimba doon eh. Oh. May bunga pa rin ako. No? Nakapagpadala ako sa mga anak ko. Oh, nakapundar ako ng gamit. Maaring totoo, pero matamis bang yung bunga? Malinaw ang sinasabi ni Jesus. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Wala tayong magagawa kung tayo ay hiwalay kay Jesus. Hindi po ito malayo sa salawikain nating mga Pinoy. No? Meron tayong parang ganitong salawikain eh. No? Alam nyo ba yung ganitong salawikain? Yung ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Parang ganyan. Di ba? Ang ibig sabihin nito, parang ganon. Yung nasa pinanggalingan natin ang dahilan kung nasan ka man ngayon. Nasa yung pinagmulan ang dahilan kung sino ka ngayon.
yung mga tao, pamilya mo, kaibigan, o sino mang tumulong sa iyo, maging yung mga pangyayari sa iyong buhay, mabuti man o masama, maganda man o pangit, lahat yan may kontribusyon kung sino ka ngayon, kung sino tayo ngayon. Kaya kailangan mong lumingon, hindi kinakalimutan, nililingon. Kahit anong yaman mo, kung nakalimutan mong magulang mo, walang silbi ang bunga mo. Kahit anong titulong nakamit mo, kung hindi mo nililingon yung mga taong tumulong sa'yo, walang silbi ang bunga mo. Sapagkat sinabi ni Jesus, hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa kanyang puno. Pangalawang punto ni Jesus, pinuputol ang bawat sangang hindi namumunga. Ang isang puno ng ubas, para makapamunga, kailangan nililinis ang sanga. Ang mga sangang hindi namumunga, inaalis, pinuputol dahil walang silbi. Nagiging sagabal ito sa paglago ng ibang sanga. Di ba? Kapag walang silbi ang sanga, putulin. Para hindi umagaw ng nutrients ng iba pang mga sangang pwedeng makapamunga. Pero, hindi natatapos doon. Kung ang mga sangang hindi namumunga, pinuputol, ang mga namumungang sanga, pinuputulan din, nililinis din para mas makapamunga ng marami. Bukod sa pagpuputol sa sanga na hindi namumunga, ang mga namumungang sanga kailangan din putulin. Dahil sa pagpuputol, mas dadami ang bunga. Sa paglilinis ng sanga, mas marami ang pwedeng maging bunga. Kaya hindi lang naiiwan sa isang bunga. Kailangan ka pang linisin. Kung ikaw nakapamunga na, pwede ka pang mamunga. Kailangan ka pang putulin. Kaya nga, hindi ibig sabihin nakapamunga ka, pwede na. Hindi ibig sabihin nakapagtapos ka ng pag-aaral, pwede na. Bunga yun, di ba? Bunga ng pagsisikap, bunga ng pagsusunog ng kilay. Hindi ibig sabihin nakapasa ka sa board exam, okay ka na doon. Hindi ibig sabihin kumita sa negosyo, pwede na. Hindi ibig sabihin na na-promote ka, okay na. Nagpakasal kayo, pwede na. Oo, mga bunga yan. Mga bunga natin yan. Pero kailangan patuloy ang paglilinis para mas makapamunga ng mas marami. Kaya nga, hindi natatapos sa graduation. Kailangan mong maghanap ng trabaho. Kailangan mong magtrabaho. Hindi natatapos sa promotion. Kailangan mo magsipag. Pagbutihan mo pa ang trabaho. Hindi lang basta nakapasa sa exam. Kailangan gamitin ang pinag-aralan. At tayong mga Katoliko, hindi natatapos sa binyag. Marami sa atin, no? Pag nabinyagan, hindi na nagsimba. Kailan mo uli makikita? O kapag kukumpilan na. O kaya kapag first communion. O susunod mo makikita kapag may lamay. Malungkot na kwento. No? Kapag may patay. No? O kaya kapag ikakasal na. Kaya marami sa atin, no, bago magpakasal, hindi pa pala kumpil. Kasi hindi na bumalik sa simbahan. Hindi nagsisimba. Paano makapamumunga? Madami sa atin, kaya hindi lumalago dahil naiiwan lang sa isang bunga. Bakit titigil sa isang bunga kung pwede ka namang mamunga ng mamunga? Para magtuloy-tuloy ang bunga, patuloy ang paglilinis sa sarili.
Pangatlong punto ni Jesus, sa huli, kung ikaw ay nakakabit na sanga, kung ikaw ay nililinis at pinuputol, sa huli, kailangan may bunga. Kailangan mong mamunga. Dahil ang puno ay nakikilala sa kanyang bunga. Kaya nga kapag walang bunga, walang pagkakakilanlan. Di ba? Yung puno ng saging, kaya natin nakikilalang siya'y puno ng saging, hindi dahil sa dahon, dahil sa bunga. Ganon din ang puno ng mangga. Nakikilala ang puno sa kanyang bunga. Kaya hindi matatawag na Kristiyano ang isang tao kung walang bunga. Nabinyagan ka lang, pero kung wala kang bunga, hindi ka pwedeng matawag na Kristiyano. Father, sabi, pag nabinyagan, Kristiyano na. Okay, sige, pero walang bunga o maasim ang bunga. Dahil ang pagiging Kristiyano ay nakikilala sa kanyang bunga. At saan ito? Sa salita at gawa na siyang nagiging bunga. Kaya sa ating buhay, bunga ang tinitignan. Bunga ang titignan. Ngunit hindi lang basta bunga. Kailangan mabuti, maganda at masarap ang bunga. Dahil kapag mapait ang bunga, walang nagkakagusto. Kapag bulok ang bunga, tinatapon. At kapag maasim ang bunga, kailangan pahinugin. Dahil ang bungang hinahanap natin ay yung mabuti na bunga. Mga kapatid, si Jesus ang puno at tayo ay mga sanga. Sanga lang tayo, hindi tayo ang puno. Ang puno, si Jesus. Kaya kung wala tayo sa Diyos, hindi tayo makapamumunga. Dahil para tayo naman ay makapamunga ng maganda, lahat kukunin natin sa Kanya. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Ama na manatili tayong kaugnay kay Jesus, ang puno ng ubas at mamunga ng sagana. Idalangin natin at ating sambitin, Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Naway panatilihin ng Simbahang Katolika ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanyang bayan. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Nawa ang mga pinuno ng aming pamahalaan ay makatulad sa pagmamalasakit at pagdadamayan ng mga unang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Naway makatanggap ng pagkandili at tulong ang mga may sakit, mga nalulungkot, inaapi at mga malayo sa kanilang pamilya.
Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Ang mga naliligaw ng landas nawa at mga tumalikod sa Diyos ay makaranas ng pagpapatawad at pagtanggap ng komunidad. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Naway makaisa ng Diyos ang mga kapatid nating yumao sa buhay na walang hanggang pangako niya sa atin. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, ang mga dumudulog sa Virhen de Guia, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Dinggin mo ang aming pagsamo, dakilang Ama. Gawin mo kaming mga tapat na saksi ng iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak nito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami ay pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin
ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kami pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili niya'y inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Sanlibutan, maawa
Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bughaw, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapaalalang ako'y iyong ginigiliw at siyang itatapat sa puso. Tinig ng kaibigan, uyayin ng ina, pangarap ng ulina, pising ng dukha, ilong ng may tako, ginhawa ng aba, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako bumaling,
siyang itatapat sa puso. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon ay pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Malugod na inaanyayahan ang lahat sa mga sumusunod na gawain sa ating parokya. Ang Ministry of Lectors and Commentators, Ministry of Altar Servers, at Ministry of Greeters and Collectors ay naghahanap ng mga bagong miyembro. Ang mga interesado ay maaaring magpatala sa opisina ng parokya. Ngayong buong buwan ng Mayo, magkakaroon tayo ng pag-aalay ng bulaklak sa Mahal na Birhen sa ating mga misa sa tanghali at sa ika-6 ng gabi. Ito ay bilang pagdiriwang ng ating taunang debosyon o Flores de Mayo. Sa ika-19 ng Mayo bilang paggunita sa ika-453 anibersaryo ng pagkakatagpo sa imahe ng Nuestra Señora de Guia, magkakaroon tayo ng Misa Triduo mula ika-16 hanggang ika-18 ng Mayo. Sa ganap na ika-6 ng gabi, sa ika-19 ng Mayo, pista ng pagkakatagpo sa imahen, ang ating solemnong misa ay sa ganap na ika-5 ng hapon na pangungunahan ng Lubhang Kagalang-galang Ruperto Santos Titi, Obispo ng Antipolo. Ang misa ay susundan ng maringal na prosesyon sa karangalan ng Nuestra Señora de Guia at Flores de Mayo. Hinihiling sa mga sasama sa prosesyon na magdala ng kanilang sariling kandila. Salamat sa inyong atensyon. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko pong inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit sa Panginoon.